Lumalabas, hindi lahat ay nakapag-file ng kanilang social media accounts, hindi nakapagparehistro. Pero siyempre, verifying pa tayo dahil nga sa sobrang dinagsa kasi kami nung huling araw ng ating registration. Hanggang ngayon, yung ating Education Information Department ay patuloy pa rin na tinitingnan yung lahat na naipadala sa online ng mga application for mga registration ng kanilang social media accounts. But we are going to release the names ng lahat na nakapag-comply. So far naman, substantially maayos at maganda yung naging submission. Although yung iba nagre-request talaga ng extension, hindi natin pinagbigyan yung extension. Umasa kayo, lalabas namin kaagad yung lahat na nakapag-submit, kahit yung mga party list na nag-submit, kahit yung mga nominees ng party list na nag-file ng kanilang mga social media accounts. Sir, bakit hindi natin pwedeng pagbigyan yung extend yung registration? Kasi alam niyo, hindi tayo natin dapat sinasanay na lagi na lang extension, alam nila may extend. Kasi pagka gano'n, hindi talaga sila magko-comply kahit sa future. Kung napansin nyo, kahit itong mga nakakaraan, pag nag-set tayo ng deadlines, yun ang deadlines. Wala tayong extension para naman maobliga ang lahat na sundin kung ano yung timelines natin at saka timetables natin. So, hindi minarapat natin, walang extension tayo na ibibigay sa bawat isa. Kahit yung mga susunod natin na mga deadline, hindi natin pagbibigyan yung any request for extension sapagkat gusto natin panindigan at gusto rin natin na ma-maintain yung lahat ng timeline na meron ng komisyon. Sir, ano ba yung mangyayari sa mga hindi kapatid? Kasi pagka meron mga gumamit sila ng social media, marereklamo kasi sila sa amin. Alam natin, merong loophole, alam po namin yan at aware na aware po kami dyan, which is gagamit sila ng ibang individual, hindi yung kanilang social media account. Pero ako lang po, ang masasabi ko sa ating mga kababayan, kung talaga may social media account naman yung kandidato tapos hindi nag-submit, anong reason? Nagmamatigas? Ayaw na namomonitor? O talagang pinabayaan lang na wag mag-submit? O dahil sa hindi nila binibigyan ng atensyon yung mga patakaran ng COMELEC? Anong tingin na lang natin doon sa mga kababayan natin, mga kandidato, na hindi marunong sumunod sa patakaran ng komisyon? So kayo na po ang bahala. Nasa mga botante na kung paano nyo titingnan yung mga failure to submit, yung mga at to register, yung mga social media account. Simpleng guidelines hindi ba sunod? Paano na kapag medyo komplikado na guidelines? Di ba? Napaka-basic. Bakit yung ordinaryo mamamayan nakakapag-comply ng guidelines? Nagdidiman tayo na i-comply, sundin. Pero pagka medyo tumatakbo na, hindi kinakailangan mag-comply sa guidelines, parang merong unfairness doon. So yun lang po ang tingnan ng mga mamamayan natin. Nasa inyo na naman ang bandang huli ang magiging hatol kung ihahalal nyo o hindi yung mga hindi sumusunod sa patakaran na simple ng komisyon para lang ayusin ang lahat o doon sa mga sumusunod kahit paano gusto nila na sila ay nare-regulate. Walang nag-question ito, di ba, sa Supreme Court? Walang nag-question sa Supreme Court kasi alam nila na kailangan talaga na registration lang naman. Ano ba masama sa registration? Kailangan natin na may konting sense of regulation man lang tayo. Ang radyo, telebisyon, ang dyaryo na re-regulate. Bakit hindi ang social media? Ganong pinapayagan kami i-regulate kahit other forms of media. Yung social media, other form of media, hindi dapat pwede ma-regulate din natin. So bakit naman nila kayo questionin? So but just the same, it's up to them kung gusto nilang question yung guidelines natin. Pero, simple lang Bakit for the last 2 months na naandyan yung guidelines natin on social media, artificial intelligence, deepfakes, softfakes, and lahat ng iba pang platforms at programs, bakit hindi nila kinwestiyon? Ngayon hindi sila nakapagparehistro, tsaka sila magkikwestiyon, parang something is wrong with that. Sir, paano yung mga pages na naiparehistro pero tinake down na ng Meta? Paano po yung na makapag-create ulit ng panibagong account ng pages pero wala lang chance para makapag-register? Yun talaga ang kagandahan na meron tayong social media regulation law in the Philippines upang yung mga ganitong klaseng mga senaryo ay properly maayos at ma-handle. Kasi nga yung COMELEC napaka-limited ng pwede naming gawin. Kasi it's a community. Para bang samahan ng mga reporters, samahan ng mga media. Hindi naman pwede pakialaman ng COMELEC at samahan ng COMELEC media kung ano yung inyong mga disposition at inyong mga gagawin. Kasi it's a community. Kung meron kayong gustong tanggalin na isang miyembro, nasa sa inyo yan. Hindi pwede pakialaman ng kahit na sino. Ganyan din po kasi ang mga social media platform. It's a community, pribado ang dating, and therefore,
kinakailangan ng bawat isang magsasapi dyan ay mag-comply sa tinatawag nilang standard or guidelines. Kung sa palagay nila, hindi nauukol sa guidelines nila at standard yung kinikilos o yung nakalagay, tatanggalin nila. Absolute ang discretion. To a certain extent nga, minsan sasabihin natin whimsical, arbitrary. Pero wala tayong magagawa because it's a community. Kahit ang gobyerno hindi nga nare-regulate at hindi nare-regulate. Yun ang ibig sabihin natin. But the COMELEC will regulate because sila ay hindi ordinaryong mga mamamayan. Sila ay mga kandidato. At bilang kandidato, tatandaan ng lahat. Ito po'y hindi absolute right. Pribilehiyo ang pagtakbo sa ating bansa. At dahil pribilehiyo yan, kinakailangan susunod sa ating patakaran.